Finally, nandito na ang Rusi Force 150. Kabubukas lang dito mga ka-riders sa Rusi Santa Cruz, Laguna. Bali kahapon po dumating yung Rusi Force 150 nila, August 7. Nakakarga pa po sa truck nila. Okay, tutulungan po tayo ni Boss Tolitz. Sir, shout out Boss Tolitz. Okay, meron po nakakarga dito na tatlong Rusi Surf 125, dalawang blue, isang black. At ito yung ating inaabangan, si Rusi Force 150i. Grabe, ang angas mga ka-riders. Kaya lang medyo madilim pa dito. Hantayin na natin makababa para makita nyo po ng malinaw. Okay, ito na mga ka-riders, naibaba na. Katulong natin si Sir Roderick. First impression mga ka-riders, parang naging kahawig siya ng NMAX Turbo, diba? Pero hindi ho, meron siyang sariling identity kasi mapapansin nyo naman yung kanyang pinakamuka. Mas masungit siya, mas matulis yung kanyang mga kantuhan, diba? At nakadagdag pogi points po sa kanya yung mga carbon lodi na mga parts niya. Ang dami ho, halos palibot po ng motorsiklo, buong body may carbon parts po siya mga riders. Unahin na natin dito sa kanyang windshield. Although hindi po siya adjustable mga riders pero ito ho yung tama. Transparent o clear visor ang ginamit kasi may mga gumagamit po na kulay black tapos ang tataas. So ito naman hindi siya kataasan, tama-tama lang level sa dibdib natin. Then hindi siya makaka-block sa ating view sa front dahil naka-clear visor nga po kanyang ginamit. So hinahanap ko po yung mga bolt niya. 'Di ba usually dito nakalagay yung mga bolt ng mga windshield, pero dito unique yung sa kanya po dito sa loob. Kita niyo pag magpapalit tayo na andito yung kanyang Allen bolt ba ito? Ayan, dito may dalawang tornilyo dito. Tatanggalin niya siyempre pag magpapalit tayo. Nung una akala ko sticker lang po yung ginamit sa pagka-carbon niya, pero hindi ho. Talagang pure na ano po siya, carbon po dito sa kanyang handlebar. Siyempre plastic po yan na almost black ang kulay niya. Dalawang kulay pa lang po ang nakikita kong available dito sa Rusi Force 150. Ito nga pong glossy black na combine po siya sa kulay gold na decals. Yung isa alam ko combine naman po sa kulay silver. Pero anyway, mabilis magpalit ng kulay. Kita nyo naman yung kanyang decals, diba? Kulay white na yung Rusi. Then ito yung kanyang model name na Porsche, kulay gold. Then syempre yung kanya pong trademark na logo, yung kulay dilaw na Rusi, nandito po sa kanyang front fender na ganda rin ng kanyang size, ang lapad. So maganda ito pag lalo't ngayon tag-ulan, hindi tayo masyadong matatalsikan. Kaya pwede pa naman siguro tayo magdugsong para totally wala nang masyadong massive na talsik ng putik, diba? Yun lang po ang ginamit na kulay. Napansin ko yung kulay gold na decals. Dito sa side profile niya, may pagka-are pa yung dating ng side profile, diba mga riders? Makikita natin dito yung kanyang isang specs na electronic fuel injection. And then ito na po yung iba pa niyang engine specs. Water cooled na po siya mga riders, saka naka 4 valve. Pareho na po ito ng engine specs ng ADX 150 ng Rusi. Ito pala maganda yung kanya pong emblem na Porsche. Ayan, naka-emboss siya. Silver po ang kulay, kaya ang ganda nito lalo sa gabi. Tignan nga natin ng konti. And then panalo na rin po sa kanyang lighting system.
Hindi na siya gumamit ng bulb mga riders. Puro LED po ang ginamit. Okay, makikita naman natin yung kanyang split type na headlight na naka-projector lamp na po mga riders. And then meron pa siya isa ditong ilaw. Malalaman natin mamaya kung ano bang function nito. Kasi ngayon lang ako nakapansin ng ganito kaliit na ilaw dito sa front. Then syempre yung kanya pong DRL na kilay dito sa headlight. Ang ganda rin ng pagkakadali mga riders. So. Then ang turning signals niya, dito lang po sa medyo baba. Pero tamang-tama lang yung level niya. Ayan, naka-curve naman siya. Mas mahaba, mas maganda para mas visible sa kalsada. Then may abang siya dito ng pang-camera eh. Itong bilog na to. Siguro pwede tayo mag-install ng camera mga riders. Bubutasan lang to. And then nandito sa gitna yung kanyang pong horn or busina. And then gumamit po ng telescopic fork na front suspension. Then pure glossy black po yung mag wheels niya. Meron po itong size na size 13. Standard na size na mga ginagamit po ng Maxi Scoot. Okay, sa kanya pong front tire 110 by 70 by 13. And then tubeless na po yan mga riders. At ang ginamit na brand po ay Cordial tire. And then sa braking system, kita naman natin naka-combined braking system na siya mga riders. So nagtutulong po yung dalawang preno sa front at rear. Kung di ako nagkakamali, 70% ng brake distribution sa rear at 30% naman po dito sa front. Pero mas maganda po, pareho na natin gamitin yung ating preno. Total, nasa kami naman siya pareho, di ba? Okay, balik tayo dito sa kanyang preno. Naka single disc na meron pong speed sensor mga riders, hindi po to ABS ha. And then dual piston caliper. Unique yung kanyang piston, di ba mga riders? Oh? Parang pang big bike ng dating eh, oh. Laki. Ilabas po muna natin para mas maliwanag at nakaabala tayo kay bossing. Lalabas po ang sasakyan nila eh. Okay, sa rear tire. Siyempre, ganun pa rin po ang sukat nito. 130 by 70 by 13. And then single piston caliper, single disc sa kanya pong suspension. Sana nagkaroon na ng dibaso, di ba? Pero maganda, dual shock na po siya mga riders. At ang lapad ng kanyang tire hugger dito sa loob, oh. Fully protected yung ating engine na yan. Meron siyang malapad na rubber din na naka-protection sa ating engine para lalo ngayon tag-ulan, hindi siya matatalsikan ng masyadong maraming putik. Then check ko yung clearance ng suspension sa gulong ha. Napansin ko, tamang-tama lang naman. Maigi, wag na tayo magpalit ng mas malapad na gulong mga riders para maiwasan natin dumikit dito sa kanyang suspension. Okay, tamang-tama lang yung clearance niya mga riders. Grabe yung kanya pong rear fender, oh. Halos buong fender po niya naka-carbon loading na mga riders. So, ang lapad pati. Then syempre meron po siyang extra pa ditong lamp para sa ating plate number. Of course, reflector. At unique naman yung kanyang taillight. Akala ko kapareho nun sa Aerox pero hindi oh. Pansinin nyo para siyang letter T. Tapos yung turning signals niya nandito sa magkabilang dulo. Hinahanap ko, akala ko nakabukod yung turning signals niya eh. Pero hindi, ito po pala. So maganda naman, di ba? Napaka futuristic ng kanyang forma. Then sa grab bar niya, engineering plastic po ang ginamit dito sa kanyang grab bar. So matigas po ito mga riders. Ayan, tamang-tama lang naman, may distansya pa para hindi maipit yung ating kamay. Hindi siya masyadong dikit sa kanyang fairings. And then hindi na rin nagpahuli pagdating sa upuan. Si Rossi Force 150, naka-camelback type na po ang kanyang upuan. At dito, kadalasan matigas po itong gantong stopper eh. Pero dito, ang lambot niya mga riders oh. Ang matigas lang itong kanyang hard plastic na protection sa ating seat cover. Ayan, kulay silver siya. Meron siyang tatakbo ng Rossi. Then meron siyang double stitch na kulay gray dito po sa kanyang seat cover. Then pareho po ng texture yung ating back rider seat at saka sa rider seat. Tamang-tama lang yung gaspang niya. Hindi tayo dudulas dito mga riders. Tapos yung kanyang tabas ng foam, halos pantay lang, hindi siya nakatambok. So madali ito upuan, hindi tayo mahihirapan. Then ang lambot po ng kanyang foam. So dito po sa kanyang ignition, di susi pa rin po mga riders oh. Ayan yung kanya pong dalawang susi. Nasa gitna siya mga riders. Para siyang fuel tank na rin, di ba? Yung forma niya. So ito naman, yan, malinis, madali natin mababasa. Andito po yung kanyang operation. Siyempre pag susiyan natin, magbubukas tayo ng gas tank dito sa kanan. Ayun. So maganda, nakapabor dito sa atin yung ibang gumagawa po ng takip nandito sa kabila ang pagbubukas. So dito
mabilis ang access natin sa gasolina. Ayan. Bali 9 liters po yung kanyang fuel tank capacity. Then sa ganito pong 150cc na motorsiklo na naka 4 valve, usually po ang kanilang mga fuel consumption ay nasa 40 kilometers per 1 liter. And then sa top speed naman, hindi naman nagkakalayo yung mga 150cc. Pumapalo po yan ng 110 to 120 kilometers per hour. And then hindi nyo mapapansin yung kanyang charging port na andito sa gitna ng handlebar. Okay, dalawa na po siya mga ka-riders. So isang USB type at saka isang type C. Ayos. And then meron po siyang dalawang pocket, left and right side, pareho pong may takip. Wala lang po siyang lock mga riders, pero yan, may lalapat naman siya siyempre. Hihilahin lang natin itong pinakahawakan niya, then pababa. And then check natin kung pasok ba yung ating buong kamay. Pasok naman mga riders. Pero siyempre para mas sigurado, check natin yung cellphone natin. Ito yung malaking size na, sakto mga riders. Ayan, lapat naman siya. Wala lang siyang lock. Sana nilagyan ng susian, di ba? Para makapag-iwan tayo ng mga gamit natin. Then check natin yung kabila kung pareho sila ng size. Okay. Pareho lang po mga riders. Pero para mas makonvince po kayo, ayan. Pasok na pasok ang cellphone na malalaki. Ayos. And then kapag magbubukas naman po tayo ng U-box, dito naman sa left ang pihit. Diba automatic siya mga riders, hindi na natin kailangang hilahin. Meron na siyang spring. Okay, bakal na po ang ginamit sa kanyang mga bisagra. So matibay ito mga riders. Hanggang dito sa kanyang lock. Ayan, stainless steel na siya. Then wala pa siyang battery. Mamaya i-activate po ito ni Sir Gerson. Baba muna natin yung kanyang side mirror. Battery. And then ito sa battery. Sukatan natin ng helmet mga riders ha. Okay, ito po yung kanyang manual. Sukat natin ang official helmet ng ating Aerox. Okay, pasok siya mga riders pero sana sumukat kasi ano ho siya, medyo matambok Ayan, hindi po pwede itong gantong helmet. Tignan natin kung pabaliktad ang lagay ha. Medium size lang po ito Okay, ito pwede mga riders. Ayan, lalapat naman siya. Pasok siya mga riders. Pero mas maganda, mas babagay dito kung magpalit tayo ng top box bracket para marami tayong madala, di ba? And then balik po tayo dito sa kanyang mga switches and button. Grabe napaka-pulido, napaka-solid ng kanyang mga button. Unahin natin itong kulay red. Ito po yung hazard lamp. And then kulay gray na button, high beam, low beam sign. At ito yung kanya pong passing light nandito sa harap, kulay gray din. And then turning signals, kulay gray. Horn, black na button. Dito naman sa kabila, siyempre meron po siyang kill switch engine. And then yung pong switch ng headlight and switch off. And then electric starter push button. Then napansin ko yung kanyang mga brake levers, meron siyang 5 level Kayo na bahala mag-adjust kung saan kayo komportabling lakas ng kanyang preno. Kaya magkabila naman mga riders. Fully digital na po yung kanyang instrument panel. Mamaya makikita natin, alam ko colored to Hintayin lang natin yung mag-i-install ng battery. Okay, dito naman po tayo sa kanyang foot peg. Grabe, ang ganda ng ayos Medyo pa-slant siya, di ba? Para nga naman yung paa natin hindi basta-basta i-slide dahil medyo nakataas. Lapad din naman siya ito. Aluminum na kulay dark gray. Then ito, solid yung kanyang side stand, kakaiba. Meron po itong kill switch sensor mga riders Yan, di ba? Ang tibay niyan. Hindi na basta-basta dudulas o mabubuwal dahil sa kapal po nito Ganda, ang ganda ng ginamit. Then sa center stand po niya, ayan, malapad naman yung pagkakabuka niya at medyo mataba yung bakal na ginamit. Wala na nga pala siyang kickstart mga riders Basta poging CVT lang ang naka-display dito sa kanyang crankcase. Fully carbon loading na talaga siya. And then dito naman po sa kanyang footboard, may extension siya Mamaya sukatin natin
then sporty din yung dating ng kanyang muffler. Ay, meron patulis na design yung kanya pong tip. Yun lang, kinapos ako sa heat guard. Sana medyo hinabaan, di ba? Para in case na mapadikit tayo, hindi tayo mainitan. And then, ang ganda po ng kanyang radiator cover. Nasa loob na. Tapos yung elbow, ang lalim. Hindi na tayo mapapaso dyan. Bira, no? Okay, meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. Then, alam ko sa gear oil, ayan, nasa 120 ml naman po mga riders. Ano yung terminology? Yun lang mga riders, may kabigatan siya. Dahil tumitimbang po siya sa dry weight na nasa 143 kilos. And then, ang kanya pong ground clearance ay nasa 140 mm. So, maganda, medyo mataas siya, di ba? Then, 790 mm na seat height. Ayan, sinukat po ni Ma'am Arian. Ang height niya ay 4'11", tama ba? Okay yan, ganito po ang forma. Kita nyo kahit 4'11", abot naman. Yun nga lang talaga nakatiyad siya. Pero okay naman, no, di ba? Mamaya susukatin din natin, ha. Tayo ay 5'8". Ayan. Ano masasabi mo sa shock niya? Medyo mag-bounce ka nga ng konti. Okay ba? Okay naman po. Pwede dito sa mga lubak-lubak. Ayos. Ayos. Abot ko naman po. O yan, siyempre ano yan. Obviously dahil sa 4'11" nga po siya, talagang tiyad na tiyad po. Kahit 140 mm po ang kanyang ground clearance, abot pa rin mga kareto. So 790 mm po yung kanyang seat height. Kaya mataas po ito. Pero naabot po ni ma'am. Okay, kapag naka-side stand naman siya, tignan natin ha. Ayun, okay naman yung pagkakatagilid niya. Pero siguro kaunting ano pa to. Medyo ano siya, nakapantay pa halos, di ba? Konting adjustment pa siguro. Ayan, tayo naman po ang susukat. Medyo ano siya, mababa naman. Sana accurate yung mga nakuha natin detalye kasi kung 790 mm na seat height, kadalasan medyo tiyad ang isang pako, pero dito lapat yung ating dalawang paa, oh. Then sa ano po personal hindi siya ganun kalapad, pero siyempre sa screen yung mga napapanood ko po, siyempre medyo naka wide angle ang lens nila kaya medyo malapad, pero dito okay lang sa personal. Ayan, mahaba yung kanyang footboard. Then kapag mag-stretching tayo pag nangangalay na sa long ride, ayan, sa cruising position po niya, tama-tama po, eksakto dito sa stopper ng ating puwitan. Nakakapag-stretching po yung ating mga paa. Ayan. And then sa turning radius, sakto mga riders, meron siyang maliit na bar end, meron pang mga half inch na distansya or clearance sa ating hita. Okay, medyo mabigat siya talaga mga riders. And then testingin natin yung kanyang shock. Malambot po talaga ang shock mga riders, oh. Kahit hindi siya dibaso, ayos lang. So kahit sa rough road, palaban din itong si Rusi Force 150i. Kita nyo yung response ng kanyang body, oh. Ayan, oh. Talaga sumasayo siya hanggang sa kanyang CVT, oh. Diba? Lupit ng kanyang shock. Excuse me po. And then check po natin yung kanyang mga preno, ha. Unahin natin po sa rear. Lakas po ng kapit mga riders, lalo't sa kalsada syempre magaspang. Half press lang, oh. Ayan, depende na po sa level na gusto nyo. Pero kanina naka level 4 siya, ayan, oh. Tama-tama lang yung level 4. And then dito naman sa kabila, ayan, level 4 din siya, oh. Ayan, half press lang, oh, agad-agad mga riders.
Para naman po sa updated price ng Rusi Force 150i ngayong August 8, 2025, meron po siyang cash price na nasa 110,000 pesos. At sa installment naman po ay magda-down tayo ng 10,000 pesos. At sa 3 years na installment, ang kanya pong hulog monthly ay nasa 4,495 pesos. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Abangan niyo po yung kadugsong yung part 2. Mag-a-activate po tayo ng Rusi Force 150i. Salamat po.